So mga kapatid, balik na ulit tayo sa ating Morning Revival Preview pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Amen. Ang schedule natin ngayon ay Week 22, Day 1. At syempre, meron tayong bagong title para sa week na ito. Ang title natin ay The Creator of the One New Man as the Masterpiece of God. Amen. So, ang ibig sabihin nito, ang ating Diyos ay hinalin tulad sa isang artist kasi yung term na masterpiece, ito ay obra maestra. Na madalas tong term na ito ay tumutukoy sa pinakamahusay na ginawa ng isang artist. Yun yung kanyang best piece, masterpiece. Ang Diyos natin ay patuloy na lumikha, manlilikha at lumikha na maraming bagay. At sa napakaraming bagay na nilikha niya, merong isang masterpiece. Ito ang obra maestra ng ating Diyos. At ito ay tumutukoy sa kanyang paglikha sa isang bagong tao. One new man. Siyempre, ang manlilikha nito ay ang Diyos. Ang one new man ay isang nilikha ng Diyos. At ito ay sinasabi sa atin na ang kanyang obra maestra. Amen. Sabagat may silang naman yung outline. Gusto kong basahin yung outline natin. Sabi dito, yung bold letter, Roman number 1, God's intention in His creation of man was to have a corporate man to express Him and to represent Him. Huwag natin kalilimutan itong dalawang term na ito. Ang layunin, bakit nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, ay to express Him and to represent Him. Express, ang ihayag siya. Represent, ang katawanin siya. So, ang tao ay kahayagan ng Diyos at kinatawan ng Diyos. So, yan ang dalawang pinaka-major na dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Kaya kung, siyempre, tayo mga tao, importanteng alam natin to. Na bakit tayo nilikha? Upang ihayag ang Diyos at upang maging mga kinatawan ng Diyos. At ang nilikha niyang tao ay corporate. Ibig sabihin, bagamat ang nilikha niya ay si Adam, pero ito ay naging isang corporate, sama-samang tao na kanyang nilikha upang maging ang isang bagong tao para siya ay ihayag at siya ay katawanin. Amen. So magbabasa na tayo. Sa mga Bible verses natin ngayon ay Genesis 1:26, Ephesians 2:15. So Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion over all the earth and over every creeping thing that creeps upon the earth. So malaking verse ito at medyo popular itong verse na ito. Kung saan sinasabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At binigyan niya ang tao ng kapamahalaan upang pamahalaan ang buong lupa. At bawat mga bagay na gumagapang sa lupa. Bakit binanggit ng particular itong bagay ng gumagapang sa lupa? Sinabi na nga, buong lupa. Tapos sinabi, mga bagay na gumagapang sa lupa. Alam natin, ang pangunahing bagay na gumagapang sa lupa ay ahas. At alam natin, pag binanggit ang ahas, ito ay tumutukoy kay Satanas. At ang mga gumagapang sa lupa ay ang mga kampon ni Satanas. Ang ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang tao upang pamahalaan, supilin ang mga bagay na ito.
sa pamamagitan ng autoridad na binigay ng Diyos sa tao. Kaya tayo ay may autoridad upang supilin ang mga kampo ni Satanas, kasama na si Satanas. Amen. Ephesians 2:15. Abolishing in his flesh the law of the commandments in ordinances, that he might create the two in himself into one new man, so making peace. O ito yung sinasabi natin kanina, na sa pamamagitan ng kanyang laman, ang kautusan ng mga ordinansa, yung mga ordinansa, yung mga kautusan ng mga ordinansa, inalis niya ito sa pamamagitan ng kanyang laman. So ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon yung kanyang sarili upang itong mga kautusan ng mga ordinansa ay wasakin niya, alisin niya. Ito ay dinala niya sa krus, at sa krus pinako niya yan. Lahat ng mga naipako sa krus, nawala na sila. So, ibig sabihin, inalis niya ito. Siyempre, sa lumang tipan, binigay niya ito. Sapagat ang mga kautusan tungkol sa mga ordinansa ay isang uri ng mga ordinansa na naghihiwalay. Siya sa dalawang ito. Sino ba itong dalawang ito? Ito ay ang Hudyo at ang Hentil. Sa lumang tipan kasi, ang mga Hudyo ay ang bayan ng Diyos. Ito yung mga Israelites na pinili ng Diyos at naging bayan ng Diyos sa lumang tipan. At upang maihiwalay sila sa mga Hentil, ibinigay niya itong mga kautusan ng mga ordinansa. So may mga ordinansa yan. At itong mga ordinansang ito, ang dahilan bakit merong pader sa gitna ng mga Hentil at mga Hudyo. Hindi sila pwede magsama. Sapagat ang mga Hudyo ay natatalian ng mga ordinansa na hindi ginagawa ng mga Hentil. Kaya hindi sila pwede magsalo. Yung mga pagkain nila, magkaiba. Siyempre, ang dalawang tao, pag magkaiba ang mga kinakain nila, hindi sila magsasama. At bukod pa dyan, mayroong mga kaugalian na meron dyan na hindi din pwedeng magsama yan dalawang yan. Binigay yan ng Diyos sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, inalis na niya, giniba na niya, pinaako niya sa krus. Upang itong dalawang uri ng taong ito, ang Hudyo at ang Hentil, ay pwede na magsama at magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila. Pero mga sinasabi ditong Hudyo o Hentil, ito yung mga na-save. Halimbawa, yung mga believer na-save. Yung mga Gentile naman ay na-save din. Ang Gentile, ito yung mga hindi Hudyo. So sa mata ng Diyos, dalawang klaseng tao lang meron. Ang mga Hudyo, nabibilang sa kanyang piniling tao sa lumang tipan. At Hentil, ito naman yung mga hindi Hudyo, pero nanampalataya sa Panginoon. Pinag-isa niya yan. Ginawa niyang bagong tao sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kautusan ng mga ordinansa upang likhain sila maging isang bagong tao sa loob ng kapayapaan. At siyempre yung bagong tao na yan, yan yung sinasabi nating bagong nilikha. Yan yung obra maestra ng Diyos ngayon. So hindi ganun kadaling pagsamahin yan. Pero sa bagong tipan, pinagsama niya yan. Una, inalis niya yung pader. Giniba na yung pader. At pinagsama niya. So ito yung bagong tao. One new man, isang bagong tao. Amen. So magbabasa na ako. The human life is the highest created life. Adam
The first man typifies Christ as the center of God's creation, as the head of all creation and of all men, as God's expression in God's image and likeness, and as God's representative to rule over all things created by God. Amen. So ito ay ang tao. So binanggit niya na ang posisyon ng tao na bilang nilikha ng Diyos. Sinasabi sa atin, ang tao ang pinakamataas na uri ng buhay na nilikha ng Diyos. At ang unang tao ay si Adam. At itong si Adam ay sagisag ni Kristo. Kaya sa Corinthians sabi niya, first man Adam. And then si Christ naman is the last Adam. So si Adam ay sagisag ni Kristo. At siya ang pinakamataas na uring buhay na nilikha ng Diyos. At ang tao ay naging sentro ng buong nilikha ng Diyos. At siya rin ay naging ulo ng buong nilikha, lalo na ng lahat ng tao. At ang tao ay naging kahayagan at larawan ng Diyos. Ito ay sa paglikha. So sa paglikha pa lang, ang tao ay naging larawan ng Diyos. Sa layunin na dapat ihayag niya ang Diyos. At ang tao ay nilikha din ng Diyos upang maging kinatawan ng Diyos. Upang sa pagiging kinatawan ng Diyos, pamahalaan niya ang buong nilikha. So ang buong nilikha ay pamamahalaan hindi direkta ng Diyos, kundi ng tao na nilikha niya. Pero dahil sa pagkatisod, si Adam hindi niya nagawa ito. Hindi niya nagawa na maging ulo ng buong sangnilikha, maging pinuno ng lahat ng tao, maihayag ang Diyos, maging kinatawan ng Diyos. Hindi niya lahat nagawa ito. Kasi natisod siya. Subalit ang huling Adam, si Kristo, ginawa niya ito. So, si Kristo ang gumawa ng isang bagay na hindi nagawa ni Adam. Kaya sinasabi natin, si Adam ay sagisag ni Kristo. At si Kristo bilang tunay na Adan, pwede natin sabihin, ang huling Adan, ang gumawa lahat ng mga bagay na itinalaga ng Diyos para gawin ng tao na hindi niya nagawa dahil natisod siya. Kaya ang gumawa nito ay si Kristo. Si Kristo ang naging kahayagan ng Diyos. Ano pa? Si Kristo ang naging kinatawan ng Diyos. Nung nabuhay siya rito, sinupil niya lahat. Sinupil niya kung saan siya nandoon ang demonyo, masasamang espiritu, si Satanas, lahat ito nilagay niya sa ilalim ng kanyang paa. Kaya si Kristo ang gumawa nito. At si Kristo ang totoong naghayag, at nagrepresent sa Diyos. Amen. So yan yung history ng tao. Yung unang tao na bigo. Pero yung si Kristo bilang tao, siya ang gumawa at nagsagawa ng plano ng Diyos. Amen. God's intention in giving men dominion is, number one, to subdue God's enemy Satan, who rebelled against God, to recover the earth, which was usurped by Satan. And three, to exercise God's authority over the earth in order that the kingdom of God may come to the earth. The will of God may be done on the earth, and the glory of God may be manifested on the earth. So, tatlong bagay ang dapat gawin ng tao. But of course, yung sinasabi natin kanina, natisod ang tao. So, hindi niya nagawa yan.
Pero alam natin na dinala ng Diyos ang kanyang anak dito sa lupa, nagsagawa ng katubusan. Yun ang maganda ron. At sa pamamagitan ng katubusan, ang tao ay naibalik uli sa Diyos, na-recover. At lahat ng mga nawala, hindi na nagawa ng tao dahil sa pagkatisod, ay kaya ng gawin ng natubos na tao. At ang natubos na tao, hindi lang isa, sama-sama. At ito yung tinatawag natin bagong tao ngayon. So yan yung history ng pagkatisod at pagkatubos sa tao. Diba? Kanina sinabi ko, natisod, nawala. Hindi na nagawa yung gusto ng Diyos, na ihayag niya ang Diyos. Ano pa? I-represent niya ang Diyos. Hindi na niya magawa. Okay. Pero ginawa ni Kristo. No? At sa pamamagitan din ni Kristo, gumawa siya ng katubusan upang itong mga taong natisod, maibalik uli sa Diyos. At yung hindi nagawa ni Adan, magawa na nila ngayon. No? At si Adan ay nag-iisa, pero itong tinubos na tao ng Diyos, naging corporate na ito. At meron tatlong bagay na binanggit dito na kailangan gawin natin. So, pakinggan nyo. Una, supilin, subdue. Okay, supilin ang kaaway ng Diyos. So yan yung una nating dapat gawin. Supilin natin ang kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, kung susupilin mo, mas mataas ang posisyon mo. Tayo mga tinubos ng Diyos, mataas ang posisyon natin. Meron tayong autoridad para supilin ang kaaway ng Diyos. So yun yung una. At itong kaaway ng Diyos na ito, walang iba kundi si Satanas. Ito yung rebelding anghel, si Lucifer yan. Yan yung anghel na nagrebelde sa Diyos, naging kaaway ng Diyos. At pwede natin sabihin, kaaway din natin yan. Ang kaaway ng Diyos, kaaway din natin. Kaya ang Diyos, hindi niya direktang gagapihin, susupilin, kokontrolin itong kaaway niya, gagamitin niya ang mga natubos na tao para supilin ang kanyang kaaway. Kasi kung ang Diyos mismo direkta, siya ang tutuos kay Satanas, parang parang no match. No match yan. Walang glory. No, sapagat si Satanas ay isang nilikha lang naman yan. Pwede mo sabihin, Satanas, nilikha ka lang naman, hindi ka naman Diyos. No? At tayo ay nilikha din ng Diyos. Kaya gagamitin ng Diyos tayo na mga nilikha niya upang tuusin ang isang rebelding nilikha na kaaway niya. Walang iba kundi si Satanas. So yan yung una. Tapos yung pangalawa, sabi niya, upang bawiin ang lupa. Upang bawiin ang lupa. Sapagkat ang lupa ay sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagre-rebelde ni Satanas, itong lupa ay kanyang kinamkam. Kinamkam niya ito. Ginawa niyang kaharian, ginagamit niya. Kung tutusin, ang may-ari ng lupa ay ang Diyos. Ang Diyos. Pero pansamantala, nakamkam siya ng kaaway. Di ba? Maging yung sanlibutan, naging kaharian ni Satanas. Pero ang Diyos gagawa siya ng recovery. Babawiin niya ito. Ulit, hindi sa pamamagitan ng direktang gagawin niya ito. Gagamitin niya uli ang mga taong natubos, ang bagong tao, upang bawiin itong lupa sa pagkakamkam ni Satanas. So yan yung pangalawa. Bawiin siya. Pangatlo, upang isagawa ang autoridad ng Diyos sa buong sangkalupaan, upang ang kaharian ng Diyos ay dumating sa lupa. Ang lupa nawala, kinamkam ni Satanas, naging kaharian ni Satanas, pero nais ng Diyos na muling bawiin ang lupa. Sa pamamagitan ng bagong tao, upang itong lupang ito maging isang lugar ng kanyang kaharian.
Yan. So, yan yung mahalagang tatlong bagay. So, naggagawin natin, mga kapatid, tutuusin ang kaaway. Okay, so yung una, tutuusin ang kaaway. Pangalawa, babawiin ang lupa. No? Pangatlo, isasagawa ang autoridad ng Diyos dito sa buong sangkalupaan upang dalhin sa sangkalupaan ang kaharian ng Diyos. Wow, tatlong mission yan. Huwag niyong kalimutan. So, yan ang ating gagawin. So, hindi naman isang tao lang gagawa niyan. Sama-sama sa loob ng pagkakaisa. Yan ay walang iba kundi ang Eklesiya, ang bagong tao na nilikha ng Diyos ngayon. Ang gagawa ng kung ano ang nasa puso ng Diyos. Amen. So, tuloy natin yung basa. Sabi dito, God's intention that man would express God in His image and represent God with His dominion is fulfilled not in Adam as the first man, the old man, but in Christ as the second man, the new man, comprising Christ Himself as the head and the church as His body. It is fully fulfilled in the overcoming believers who live Christ for His corporate expression and will have authority over the nations and reign as co-kings with Christ in the millennium. Amen. So, tama naman. So, yung sinasabi natin dito, okay, na layunin ng Diyos para sa tao, hindi nagawa ni Adan. Hindi niya nagawa. Failure si Adan. Sorry, Adan. Failure ka. Kaya yung hindi nagawa ni Adan, ginawa ni Kristo at gagawin ni Kristo. Hindi pa kumpleto yan. At yung Kristo na binabanggit natin dito, hindi na individual na Kristo, naging corporate Christ siya. Yun. So, ang ginawa ng Panginoon, di ba? Nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Okay, itong corporate Christ na walang iba kung hindi ang bagong tao. Sama-sama. No, ito ang bagong nilikha. At sa pamamagitan nito, okay, una, itong kanyang nilikha ay ang tinatawag nating Eklesiya. Ito ang Eklesiya, ang katawan ni Kristo. No, pero sa unang yugto ng pagsasagawa, ito ay isasagawa muna ng mga mandaraig. Yun. Bagamat binabanggit natin ang Eklesiya na binubuo ng lahat ng mga believers na naligtas. Yan ay bahagi ng Eklesiya. Pero maging ang buong Eklesiya, nagkaroon din ng hindi natin sasabihin pagkabagsak, kundi ito ay pagkababa, degradation. Para malaman mo yung degradation ng church, basahin mo yung Revelation. Diba? So may mga degradation na makikita natin dyan. Halimbawa, yung Ephesus, nawala yung unang pag-ibig. Diba? Tapos nagkaroon na ng mga degradation na sunod-sunod. Yung Eklesiya, nakipag-asawa sa sanlibutan. Diba? Hindi lang yan. Yung Eklesiya na degrade siya. Naging taya-tayra. At hindi lang yan. Yung Eklesiya, bumaba pa din kung ano-ano mga negatibong bagay ang dumating. Bagamat nagkaroon ng konting recovery. Pero naging, naging patay. Hindi nagpa-function. Ano pa? Bumagsak ng bumagsak hanggang naging Laodicea. Malahiningan na. Kaya, ang Eklesiya, sa kabuuan, hindi niya kaya. Pero, sa mga panahon ng pagbagsak ng Eklesiya, ang Diyos natin, hindi bumabagsak. Ang ginagawa niya, tumatawag ng mandaraig. Yan sinasabi niya, ang mga mandaraig. Mandaraig. Kaya ang unang gagawa ng layunin ng Diyos ay ang mga mandaraig. Hindi man siya buong Eklesiya, pero siya ang pinakamalakas na bahagi ng Eklesiya. Mga piling believer na lumago sa buhay, at ang iba sa kanila naging martyr,
No? At ang iba naman sa kanila, naging mga haligi ng eklesiya. Tumayo upang isagawa ang walang hanggang plano ng Diyos. No? At itong mga believers na ito, na tinatawag natin mga overcomers, okay, sila ay mga believers na ibinubuhay si Kristo. At sa panahon na binubuhay nila si Kristo, sila ay nagiging mga kahayagan ng Diyos. At sa panahon na binubuhay nila si Kristo, na isasagawa nila yung autoridad ng Diyos. No? At kalaunan, itong mga believers na ito ay magiging mga kasamang hari ng Panginoon. No? Kaya, babasahin ko ulit, sabi niya, it is fully fulfilled in the overcoming believers who live Christ for his corporate expression and will have authority over the nations and reign as co-kings with Christ in the millennium. It will ultimately be fulfilled in the New Jerusalem, which will express God's image, having its glory and bearing his appearance, and also exercise God's divine authority to maintain God's dominion over the entire universe for eternity. Amen. So yung tagumpay ng Panginoon, sa una, mayahayag muna ito ng mga overcomers. Maihahayag nila ang kanyang kahayagan at maire-represent nila ang kanyang authority. Babalik nila, madadala nila sa lupa ang kaharian sa loob ng 1,000 taon bilang mga kasamang hari ng Panginoon. At ito ay ganap na mapapasukdol sa darating na bagong Jerusalem. So sa bagong Jerusalem, mataas na ang sitwasyon ng paghahayag sa Panginoon, ng autoridad ng Diyos. Sapagkat sa bagong Jerusalem, diyan makikita mo ng puspos ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay iiral hanggang sa walang hanggan. Kaya makikita natin yung tagumpay ng Panginoon. Bagamat nagkaroon ng mga aberya, pero ang Diyos ay Diyos na matagumpay. Hindi siya pwede mabigo sa kanyang layunin para sa tao na may kinalaman sa kanyang walang hanggang plano. At ito ay magaganap ng tuloy-tuloy hanggang sa walang hanggan. Sa panahon ng pag-iral ng bagong Jerusalem. Amen. Amen. So today's reading. After creation and the fall of man, this wonderful one who was incarnated and who was God's living and who was God living a life in humanity on this earth, and who was crucified, resurrected, ascended, and enthroned, came down. His coming down was a wonder among all wonders. This coming down of such a wonderful one brought forth the church. Amen. So alam natin yung history ng pagdala sa Panginoon dito sa lupa bilang isang sinugo ng Ama. Okay. Ito ay ang kanyang anak na sinugo niya dito sa lupa. At yan ay walang iba kung hindi ang kamangha-manghang isa na si Jesucristo na dumaan sa mga proseso, nagkatawang tao, buhay dito sa lupa ng 33.5 years, namatay sa krus, nabuhay na muli, naging espiritu, umakyat sa sangkalangitan. At lahat ito mga prosesong ito ay para sa isang unique na gawain. Yan ay ang ibunga ang eklesiya dito sa lupa. So yan yung pinaka-unique na resulta, natatanging resulta ng lahat ng mga proseso na dinaanan ng Panginoon. Ang pagbubunga ng eklesiya, yan ang bagong tao, yan ang bagong nilikha, at yan ang obra maestra ng Diyos mismo. Hindi siya katulad ng mga nilikha, yung mga item na nilikha ng Diyos
sa mga pangkaraniwang paglikha niya ay nalikha lang sa pamamagitan ng bibig ng Diyos na tinatawag niya mula sa wala, nagkakaroon. Diba? Sabi niya, let there be light. May ilaw. Dati wala namang liwanag. Pero itong church, hindi ganyan ang paglikha. Kailangan ng proseso. Kaya unique siya. Hindi niya sinabing, let there be a church. Ayan na, nagkaroon na ng church. Hindi ganyan. Kundi kailangan dumaan muna sa mga proseso. At sa pamamagitan ng mga proseso, naibunga siya. Kung tutusin, hindi lang siya nailikha eh. Ang paglikha ay sa pamamagitan ng bibig. Ito ay isang bunga, resulta. Pero ginamit din natin yung word na nailikha siya. Kaya kung tawagin siya ay new creation. Bagong paglikha. Bagong tao. Bakit may salitang bago? Kasi ang Diyos ay naidagdag doon sa bagay na yan. Kaya siya naging bagong tao. Kung walang Diyos, luma. Lahat ng bagay dito sa buong San Sinuko ay luma. Pwede lang siya maging bago pag ang Diyos ay naidagdag na. Pag inalis mo yung Diyos, luma siya. Katulad natin, tayo ay mga natisod na tao. Kaya binabanggit mga lumang tao tayo. Pero ginawa tayong bagong tao sa pamamagitan ng Diyos na dinala tungo sa atin. Nung ang Diyos ay naidala tungo sa atin, naging bagong tao tayo. Okay, ang dahilan kung bakit tayo naging bago ay dahil sa Diyos na naidagdag sa atin. Kaya yung term na bago, yung Diyos na naidagdag. Okay, bagong tao dahil may Diyos sa loob natin. Bagong nilikha kasi may Diyos na nasa loob natin nandiyan dyan na idagdag. Bagong Jerusalem, naku, lalo na. Yung Diyos talagang ano na siya, na-blend na talaga. Kaya bago. Amen. Kaya ito ang resulta ng proseso. The church was brought forth, not just with one people, but with many peoples. In Acts 2, 9-11, at least 50 nationalities speaking at least 15 dialects were represented. Although all these were Jews, under God's sovereignty, all these Jews were not of one language. Amen. They were Jews, but they were divided and scattered. However, when the time came for the church to be brought forth, they were all gathered together, and in that gathering, the church was produced. Amen. So, yung eklesiya na naibunga, hindi ito isang tao. Pag sinabi natin kasi one new man, yan ay corporate. Corporate siya. Isang corporate na tao, sa pinagsama-sama mga tao. Na kung saan si Kristo ay naidagdag. Nabuo, naging isang bagong tao. Kaya ang bagong tao rito ay corporate siya. So, halimbawa, yung history ng church sa gawa, sa aklat ng gawa, makikita natin yung sa umpisa, hindi lang siya isa. At least merong 15. Puro mga Hudyo, pero iba't iba ang kanilang mga wika. Iba't iba mga wika yan. So yung mga Jew, marami silang mga wika nung panahon na yan. Ginagamit. Para mga Pilipino. Pilipino tayo. Kami nating wika. So ganyan din ang mga Jew noon. Ang ibig sabihin, yung mga Jew, bago sila naibunga bilang eklesiya, scattered din sila, divided sila. Kasi yung mga wika, naghahati yan sa mga tao eh. Isa sa mga salik ng paghahati dito sa mundo ay ang wika. So yung mga tao na magkaiba ang wika, mahirap mo yung pagsamahin. Unti-unti madidivide yan. Ano ba, pinagsama mo ang Koreano at Chinese, pinagkakaluhalo mo sila.
Mga ilang araw, makikita mo na madidivide yan. Yung mga Chinese magsasama-sama. Yung mga Korean magsasama-sama. So, yan yung situation ng history ng church. Nag-umpisa muna sa mga Hudyo na merong mga iba't ibang wika na pare-parehong naligtas. Pero, bagamat meron silang iba't ibang wika, pero nandun na yung simula ng pagbubuo ng bagong tao. Amen. Okay. This indicates that what was divided and scattered in the old man was fully recovered in the new man. In the old man, man was divided and scattered. But in the new man, man is gathered and made one. Amen. So sa old man, sa lumang tao, lahat tayo ay scattered. Kalat. No? Hindi lang kalat, hati. Pero sa loob ng bagong tao, pinagsama-sama niya uli at binuo niya bilang isa. So tingnan niyo yung church sa loob ng recovery. Di ba? Yung mundo, natatawa nga ako yung mundo. Minsan nakakita ako ng signboard nakalagay. Baptist, Chinese, Church. Ang ibig sabihin, ang pwede mo lang maging member dyan, Chinese. Hindi pwede Pilipino dyan. Kaya specify Chinese lang siya. So, hindi yan bagong tao. Kapag nagtayo ka ng isang church, sabi mo, Christian, Filipino, church, hindi yan bagong tao. Kasi ang bagong tao, walang nationalities. Wala siya nationalities. Lahat ng mga bagay na nagsasanhi ng paghahati-hati, pagkakalat, ay pinako ng Panginoon sa krus upang buuin niya ang isang bagong tao. Kaya yung history ng church, 15 na dialects ang pinagsama-sama ng Panginoon sa simula. Binuo niya bilang simula ng bagong tao. Kaya, di ba, sabi niya, sa bagong tao, walang Hudyo, walang Grego, walang Scythians, walang slaves, no? Walang female, walang male. No? Anong meron lang? Sabi niya, Christ. Christ. Lahat ng nasa loob ng bagong tao, walang nationalities, kundi Christ is all and in all. Period. Ayan. Kaya ang Ecclesia, okay, ay binubuo ng lahat ng uri ng tao. Anumang bagay, okay, na may distinction, hindi siya pwede maging bahagi ng bagong tao. Kaya sabi niya, walang ganyan. Ano ka? Brother, Bisaya ako. O hindi pwede. Kailangan maging isang bagong tao ka. Hindi ka na Bisaya. Ikaw ay Christ. Okay. Dapat ang nationality mo ay Christ. Christ, sabi niya, in the new man, Christ is all. Ang ibig sabihin ng all, bawat isa ay Christ. In all, Christ in you, sa loob mo ay si Kristo. Yan ang bumubuo sa bagong tao. Kaya ang pagpapairal ng anumang nationality ay magsasanhi ng paghahati-hati. Huwag ka mabuhay dyan. Mahirap, di ba? Mahirap mabuhay. Kung ikaw ay isang Chinese, mahirap mabuhay ng hindi Chinese. Di ba? Kung ikaw ay Bisaya, Ilocano, o ano, Panggalato, mahirap mabuhay. Okay, nang hindi ganyan. Kaya ano gagawin mo? Dapat gawin mo yung sinasabi ni Paul. For to me, to live is Christ. Sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Si Kristo ang dapat maging buhay mo.
Maging pamumuhay mo, maging buhay mo, maging kahayagan mo. Kung hindi, mawawala ka sa realidad ng bagong tao. At itong bagong taong ito ay gagamitin ng Diyos upang ihayag ang kanyang sarili, maging kanyang kinatawan, tuusin ang kanyang kaaway, maging kahayagan niya. At sapagkat sa history, hindi ito nagawa ng buong eklesiya. Hindi pa rin nabigo ang Panginoon sapagkat binangon niya ang mga mandaraig na hindi nabuhay sa kanilang natural na buhay. Hindi pinairal ang kanilang lumang tao. Hindi nabuhay sa pamumuhay ng kung ano siya. Kundi katulad ni Paul, for to me, to live is Christ. So paano mo ibubuhay si Kristo? Dapat mabuhay ka sa pinaghalong spirito, exercise mo ang iyong spirito. Amen. Amen. Without Paul's epistles, we would not see the lights concerning the one new man. Ephesians 2:13 says, now in Christ Jesus, you who were once far off have become near in the blood of Christ. To become near is to become near not only to God, but near to the believers. Amen. So yan ang sikreto. You need to become near to the believers. In fact, yung salitang near, okay, pwede kong sabihin, you need to be one with the believers. Sino ba ang mga bumabagsak? Sino ba ang mga talunan? Ito yung hindi madaig ang kanilang sarili. Nabubuhay sa lumang tao, nabubuhay sa sarili, nabubuhay sa kaluluwa, hindi nabubuhay sa realidad ng bagong tao. Kaya hindi ka makakatagal sa eklesiya. Baka makaaway mo pa yung mga kapatid kasi nabubuhay ka sa sarili. So hindi ito prinsipyo ng mali at tama, kundi ito ay prinsipyo pa rin ng pamumuhay. Kaya sabi niya, near in the blood of Christ. At ang ibig sabihin nito, hindi lang near to God, near, okay, with the brothers and sisters, kaisa ng mga kapatid. At ito ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na nagtutoo sa lahat ng mga negatibong bagay sa buhay natin. Brother, mahirap yan. Kaya nga may dugo eh. Ibig sabihin, kailangan mamatay ka sa sarili mo. Amen. Verse 14 says, for he himself is our peace, he who has made both one, and has broken down the middle wall of partition, the enmity. The middle wall of partition is the division, the dividing factor between different peoples. This factor was torn down by Christ on the cross. By this, Christ has created one new man of two peoples, the Jews and the Gentiles. Kasi ang mga spiritual na bagay, so mga kapatid, pakinggan nyo. Meron siyang tinatawag na accomplished fact at meron naman siyang subjective experience o tinatawag nating application. Kung walang objective fact, wala kang mai-apply. Wala kang ma-apply. So ganun siya. Ano ba, gumawa tayo ng mga paglalarawan. Kasi sa mundo, meron tinatawag na batas. Yung mga batas, ito yung mga subjective na mga bagay sa mundo upang umiral ang isang kaayusan. Kung wala kasing batas tungkol dyan, hindi iiral yung kaayusan. Pero pwede na merong batas, pero kung hindi mo naman ginagawa, hindi din iiral yung kaayusan. So ano ba ibig sabihin nito? Halimbawa,
ang bansa, gumawa siya ng isang batas. Sabi niya, no smoking in public places. Batas yan. Batas. Ibig sabihin, huwag kang manigarilyo sa mga taong publiko. Yung public place, ibig sabihin yung mga taong, nandyan yung mga tao. Katulad ng loob ng sasakyan, ng mga pampasahero. Okay? Katulad sa mga lugar na maraming tao, restaurant, sinihan, huwag na yung sinihan, restaurant, o mga gym, o kung ano-anong lugar. Sabi niyang law, no smoking. Andyan. So, batas yan. Naging batas na yan. Pero kailangan ipatupad ng tao. Sabagat, maski may batas, kung hindi ipapatupad ng tao, ibig sabihin, may magkakaproblema pa rin. Pero kung walang batas, sino ang magpapatupad ng mga bagay na wala namang batas? Andiyan pa din mga sisigarilyo, wala namang nagbabawal eh. So, yun yung ibig sabihin nun. Okay, so yun yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, huwag mo nang gawin. Katulad halimbawa ng mga ordinansa. Inalis na ng Diyos yan eh. Inalis na ng Diyos eh. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa lumang tipan, may dietary regulation. Halimbawa, yung mga Jew, hindi sila kumakain ng pork. Hindi sila kumakain ng pork. Kasi nasa ano yan, nasa dietary regulation yan eh. Sabi ng Panginoon, inalis ko na yan, yung ordinansang yan. Pwede nang kainin yung crispy pata, yung lechon, o adobo. O, hindi ba? So, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng gamitin yung mga ordinansa ngayon para masira ang kaisahan. Sasabihin mo naman, Brother Danny, di pipilitin natin kumain ng karne yung mga na-save na Jew. Hindi naman ganun. Magiging ordinansa rin yan. Kaya ibig sabihin, yung kumakain ng pork at hindi kumakain yan, huwag yang gamiting dahilan para hindi tayo magsama. Pwede ba tayong kumain na yung isa hindi kumakain ng pork, yung isa kumakain? Pwede. Hindi order ka ng pork mo, ako hindi o-order niyan. At magsalo pa rin tayo, magsalamuha tayo. O di walang problema. At ang problema, huwag mong gamitin yung mga ordinansa upang maghiwalay tayo. So, yun yun. Anyway, ano lang to, illustration lang. So, ang Diyos natin, lumikha siya ng kapayapaan. Ang problema ng mga nakaraang panahon, wala silang kapayapaan kasi walang nilikhang, walang bagay na pinatupad ang Diyos. Ibig sabihin, hindi pa niya naialis yung mga ganyang bagay. Ngayon, wala na yan eh. Wala na siya. Diba? Kaya, sabi rito, ang Diyos mismo ang kapayapaan natin. Pag may Kristo tayo, sino man believer sa mundo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Pag-ibig, kapayapaan, at pagtatayo. Ang ganda nga eh. Di ba? Iba-ibang kulay, nagsama-sama. May itim, may kayumanggi, may puti, may dilaw, may pula. Technicolor, pero one new man. Kaya nga naging obra maestra siya. Kasi ang bagay na imposible, ginawa ng Diyos na posible, pinagsama-sama niya. Kaya ang gandang tignan. Kaya isang kahihiyan kay Satanas na nagdala ng paghahati-hati sa lupa. No? Ikinalat-kalat niya ang mga tao, walang pagtatayo. No? Pero sa pamamagitan ng gawain ng Diyos, na isinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang krus, yung pader, sabi niya, yung middle wall of partition, giniba niya. No? Pag wala ng pader, pwede na magsama-sama. Wala ng pader, wala ng hadlang. Wala na magsasabi na bawal to, bawal yan. Pero siyempre, yung inalis niya, yun yung
law of ordinances na nagsasanhi ng division. Yung mga moral law, hindi niya inalis yan. Umiiral din yan. Umiiral pa yan. Ang moral law, hindi pwedeng alisin. Ano ba yung moral law? Yung mga bagay na immoral. Ibig sabihin ay hindi niya inalis yan. Hindi niya inalis. Hindi niya sinabi na wala nang law. Pwede na kayo mag-asawa kung ilan ang gusto nyo. Hindi pwede yun. Ang pag-asawa, isa pa lang, laging isa lang. Hindi pwedeng sobra sa isa. Kasi moral law yan eh. Di ba? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi pwede. Kasi sin yan. Ang magnakaw, hindi pwede. So lahat ng mga moral law, hindi nawala. Ang paggalang sa magulang, hindi mo pwedeng alisin yan. Pero yung law of ordinances, inalis niya. At dinala niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang sarili. At nilikha niya ang isang bagong tao. Upang sa pamamagitan ng bagong tao, maisagawa niya ang kanyang walang hanggang layunin. Amen. So yan yung sinasabi sa atin. Amen. The middle wall of partition is the division. So ang middle wall of partition, okay, ay yung division. Pag may division, merong wall. Gibain mo yan. Yung ginibanan ng Diyos, huwag mo itayo. Ang problema minsan, ginibana nga ng Diyos, tinatayo mo pa. Wala nang middle wall of partition. Tinatayo mo pa. Di ba? Yung mga ordinances, wala na siya. Nilalagyan mo pa ng mga ordinances. Wala na ordinances. Huwag mong nang ibalik kung ano yung inalis na ng Diyos. Pero yung hindi niya inalis, huwag mong aalisin. Katulad ng mga law of morality, hindi niya inalis yan, andyan yan. Kailangan mabuhay tayo. No? Sa isang pamumuhay na may kabanalan. Kasi yan ay hindi inalis ng Diyos. Amen. Okay. The middle wall of partition is the division, the dividing factor. So yan ay inalis na. Between different peoples. So lahat ng mga dahilan para magkahati-hati, inalis na yan. Amen. This factor was torn down by Christ on the cross. Pinako sa krus, huwag mo nang bunutin. Huwag mo nang ibaba, huwag mo nang alisin sa krus. Pinako na sa krus. Amen. By this, Christ has created one new man of two peoples, the Jews and the Gentiles. Ayan na, nabuo na siya. 2,000 years ago, nabuo na ang one new man sa gitna natin. Amen. One new man. Amen. So Ephesians 4:22 says that you put off as regards your former manner of life, the old man. Ito sabi niya, put off. Ang put off ay hubarin. Put off. The old man. Ang lumang tao ay hubarin. Ano ba yung lumang tao? Ito yung tao na hindi kaya makiisa, no, sa mga believers. Ibig sabihin, pag ang pamumuhay mo, hindi mo makayang makiisa sa mga believer, kakaiba ka. Hubarin mo yan. Yan ay lumang tao. So, hindi mo pwedeng gawin na, dahil hindi mo maitiis sa mga believer, aalis ka na lang. So, hindi pwede yung ganun. Kailangan hubarin mo siya. Ang ibig sabihin ng paghuhubad dito, yung mga division, mga sanhi, bakit hindi ka makaisa ng mga believer, hubarin mo yun. Alisin mo siya. Kaya put off the old man. Put off the old man. Alam mo, ikaw ay may ugali na mapag-isa. Hubarin mo yan. Hubarin mo yan. Alam mo, ikaw ay may ugali na lagi na u-offend sa mga kapatid. Hubarin mo na yan. Alisin mo na yan. Ikaw ay mareklamo, lagi nagme-murmur. Hubarin mo yan. Kapag yan ay division. Isuot mo ang bagong tao. So sabi dito,
Did you put off? Put off. Ibig sabihin, hubarin mo as regards your former manner of life, the old man. Ang former manner of life, yan yung lumang buhay. Former manner of life. Hubarin mo yung lumang buhay na siyang lumang tao. Kasi pinako na yan sa krus eh. Huwag mo na isuot yung isang bagay na naipako na sa krus. Pinako na nga eh, sinusuot mo pa. So, yun. Okay, ito. Sabi niya. Okay, so ulitin ko. Let you put off as regards your former manner of life, the old man, which is being corrupted according to the lust of the deceit. Wow. O, yung old man, sabi niya gano'n. Yung former manner of life. So may mga term na ginamit siya. Former manner of life, lumang pamumuhay. Okay. Old man, lumang tao. Okay, na sinasabing corrupted, bulok. Ano ba? Bulok na pamumuhay. Okay? Bulok na luma na kasi lumang tao, kaya bulok na siya, corrupted. Okay? According to the lust of the deceit, ito ay ayon sa pita ng pandaraya. So, alam niyo kung saan galing yan? Kay Satanas. Yan, lumang pamumuhay na yan. Diba? Sasabihin mo, brother, hindi ko makasundo yung mga kapatid. Ubarin mo na yan. Ako muna sa krus yan. Huwag ka na mabuhay. Yan sa sinasabi mong hindi mo makasundo yung mga kapatid. Lumang tao yan. So, yon. Okay, ito. Sabi niya, to put off the old man is to put off the divided and scattered men. Amen. So, hubarin mo na yung tao. Okay, na laging hindi makaisa. Ibig sabihin, divided siya. Palagi siya na ibubukod. Corrupted siya, divided siya. Okay, scattered, kalat. Ang ibig sabihin na scattered, ito yung kabaliktaran ng oneness. Wala kang oneness, hindi mo kaya makiisa. Okay, so hubarin mo yan. Hubarin mo yan. Ang ganyang pamumuhay. Alam niyo kasi pag chinek mo yung mga kapatid, yung buhay natin, yung lumang buhay natin, ay buhay na makasarili. Kaya hindi tayo makaisa ng mga kapatid. Makasarili. Ang ibig sabihin ng makasarili, kung ano yung gusto mo, yun ang ginagawa mo. At kung ano ang kahinaan mo, dun ka bumabaling. Dun ka ihihirate sa mga bagay na yan. Kailangan bumangon ka. Hubarin mo siya. Tumayo ka sa espiritu. Panginoon, ito yung gusto mo. Gugustuhin ko yung mga gusto mo. Kung ano yung mga ayaw mo, huhubarin ko. Amen. O, ito na. So, positively. To put on the new man, o put on naman, ibihis mo naman. So meron ditong put off, hubarin. Meron din ditong put on, ibihis mo. Put on the new man, ibihis mo ang bagong tao. So yung bagong tao ang ibihis mo. Okay, to put on the new man is to put on the gathered and one new man, which was created according to God in righteousness and holiness of the reality. So, anong ibig sabihin ng put on the new man? Mag-church life ka. Lahat ng mga bagay na hadlang sa pag-church life mo, hubarin mo. At mag-church life ka. Sumama sa mga kapatid. Okay. Tumayo kasama ng mga kapatid. Maglingkod kasama ng mga kapatid. Magpulong. Kasama ng mga kapatid. At yan ang puso ng Diyos. At ang lahat ng mga believer na ibinubuhay ang bagong tao sa panahon na ito, ito ang mga mandaraig ngayon. Paano malalaman kung ikaw ay mandaraig o hindi?
Depende yan sa relasyon mo sa church. Hindi ito depende gaano ka ka-spiritual individually. Mari magaling ka magsalita. Pero kumusta yung church life mo? Diba? Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin na nailikha mo ng isang bagong tao. Ito ay walang iba kundi ang buhay eklesiya. At sa pamamagitan ng iyong paglikha, kami ay naidala tungo sa buhay eklesiya. Nailikha mo ang eklesiya. At ito ay isang corporate na pamumuhay ngayon na siyang inatas mo sa amin. At lahat ng mga bagay na luma, nakakahadlang sa pagkakaisa, nakakahadlang sa pagsasama-sama, ay dapat hubarin namin at ibihis namin ang bagong tao. Panginoon, maging kaisa ng mga kapatid sa panahon na ito. Maging kaisa ng mga mandaraig sa panahon na ito. Salamat, Panginoon. Amen.